Thank you po sa pag-avail ng ating DIY solar setup. 200 plus na po tayo. 200 plus ang sold out na sa ating TikTok shop. So what's up na naman mga ka-DIY, me, SBin Online Shop. So yan for this video no. So for this video no, may nag-order po sa atin ng 4,000 no, DIY solar setup dual output na 4,000 watts na kaya po magpagana ng TV, electric fan, 24/7 na solar fan at solar light no. Sa mga ka-DIY depende siya sa karga no. Sa mga ka-DIY yan no. So shout out natin si Ma'am Princess Dayan Cano no. Cano from Quezon no. Ito kumuha siya sa ating TikTok seller. So yan 4,799 po ito. Chinek out niya. So ngayon po siya i-deliver. So tignan nyo po kung paano natin paandarin at paano natin operate para pag papaandarin niya ay meron tayong guidelines no. May sesend tayong video sa kanya na guidelines para hindi po siya magkamali. So intro muna. SBin Online Shop, hatid ang DI vibes and energy. Ka-SBin Online Shop, dito ka na. DIY solar setup, electric sa bawat kanto pa. From TikTok hanggang Shopee, Lazada, Facebook, YouTube. Sa bawat pro, aral at tips, walang duplicate. Building electrical construction sa bahay. Appliances, welding, lahat ng kailangan mo. Payapat ayos, gabay sa bawat DIY. Step by step, walang sablay. Sa ka-SBin Online Shop, bawat project ay tagumpay. So yan Miss Princess Dayan Cano from Quezon. So yan itong video na to ay para sa iyo and sa mga prospect pa nating mga client. So papaandarin natin tong setup mo 4,000 watts bago natin i-deliver. So ang gagawin natin muna ay self-supplyan natin ng current dito no. Positive negative lang client no. So positive sa battery, negative sa battery, positive sa solar panel, negative sa solar panel. Ito po ay wala pong problema dito. Pag nagkamali po kayo dito ng connection, kasalanan nyo na po, wala po tayong warranty. Pero pag hindi kayo nagkamali at kusa pong may problema, yun po ay papalitan natin. So let's go. I-connect na natin yung ating supply sa panel at battery. So siyempre ito pong supply na to, same volts lang po ito. So same current. So iparehas na natin no. Kasi yung panel natin nakakonect po sa ating setup. So positive po sa panel, positive naman po sa battery. Yan. Negative sa battery, positive negative din po sa ating panel. So yan mga ka-DIY, okay na. So nakita mo positive negative. Positive, negative. So yan, so papandarin na natin yung ating supply. So yan, hindi pa natin in-on, tetesterin pa natin para double check. Yan, double check natin no, para malaman natin kung baligtad no. Positive, negative yung red, black naman yung negative. Yan. Okay, so i-on na natin muna no. So ma'am, ito po yung demo para sa iyo no, client natin na from Quezon. So i-on muna natin yung panel. Ay yung battery. Yan, makikita mo ka-DIY or ma'am ay umaandar na po yung ating PWM na solar charge controller. So yan, pwede natin ditong switch po nito ay para po dito sa voltage na to or output na to no. Ito po yung mga output ng para po dito sa switch na to no. So meron po itong disconnection din na LVD from PWM controller na 11.5 po. So pag 11.5 na po yung reading dito, ay hindi naman nyo po mapapaandar itong 12 volts na output na to. So let's go. Sunod naman natin ang ating panel. So inon natin yung positive negative ng ating panel. So makikita mo may indicator doon na nagbi-blink yung arrow pupunta sa battery. So china-charge niya na po yung battery. So ito po ay may full charge na 14.4 sa panel at saka 12.6. Yung 14.4 yun po yung cut off niya sa panel. Pag umangat na po doon, hindi na po siya magkakarga. And then yung kanyang disconnection 11.5 pag nalobat. Mamatay na po yung output dito. So 24/7 po siyang
pwedeng paandarin. So ayan, pwede mong i-select to kung ilang oras mo lang paandarin, no? Pwede mo lang gawing ikaw kung ilang oras, no? So maandar ng ating panel battery, sumusupply na sa ating controller, sa ating demo ngayon. So papaandarin naman natin yung inverter. So ang gagawin lang natin para mapaandar yung inverter, i-on lang po natin yung bypass. Bakit ba may bypass mga ka-DIY? Ang bypass po ay para po mapatay yung ating 4-pin at saka LVD para hindi po kumukonsumo habang gumagamit kayo ng 12 volts. Kasi kumukonsumo yan. Hindi nyo naman gagamitin yung ating inverter, kaya kailangan mong gumamit ng switch para mapatay yung ating 4-pin at saka LVD. So paganahin na natin yung inverter gamit ang ating bypass. Yan. Nakita nyo, no? 13.4 ang ating reading. Ito po ay may cut off. Mamamatay po ito sa voltaheng 12. So naka reconnecting po ito 0.5. So pag umabot po ng 12.5 pataas, mag-on ulit yung ating LVD, or ito po ay mag-on yung ating relay. Iko-connect niya po itong inverter. So tignan nyo po ang automatic po nito na papaandarin po natin, no? So ibababa natin sa voltahe para makita nyo po kung magka-cut off. So pababain natin. Yan, makita mo? Bumababa po mga ka-DIY. So magka-cut off po yan pag nag-12. Yan. Namatay na po yung ating LVD at nag-off na rin po yung ating 4-pin. So indicator po yan, indication po yan na i-off na po yung inverter. So paandarin po natin, itaas natin ng 12.5 pataas para gumana yung ating inverter at saka yung ating 4-pin at saka LVD. So umilaw na dyan, no? So i-on naman natin tong inverter. Yan, umiilaw na mga ka-DIY, nakikita nyo, no? Umiilaw na siya, means umaandar na po. Tetesterin naman natin yung kanyang voltahe. Yan, nakikita nyo, 232 volts to 33 yung kanyang voltahe, no? So yan yung 220. So yung 12 volts naman po, switch lang natin dito, testerin natin. Yan, 13.43. So napakaganda ng mga ka-DIY. So ito hindi natin matester kasi baka magkamali tayo mag-spark. So okay naman na po yan, goods yan bago ko to binidyo. So pagka ganyan po, umaandar na lahat ng inyong function, pwede nyo na pong gamitin ng TV, electric fan, at saka 24/7 na ilaw, at saka solar fan na 12 volts. So pag nalobat po yan, automatic po yan na mamamatay yung inverter. Makita nyo po, bababa natin yung voltahe. Tignan nyo po ito mga ka-DIY. Ayan, namatay na po yung ating inverter, no? Usa po mamatay. And then, pag bumaba na po yan, para hindi po maandar to at gagamitin yung 12 volts, patayin nyo po dito sa bypass. Yan. Para po, tapos patayin yung inverter. Yan. Para magamit yung 12 volts mga ka-DIY. So, yan ang ating video mga ka-DIY. And then, huwag nyo pong kakalimutan yung ating bracket na nasa likod, no? Paluwagan nyo lang ito, tapos ikot nyo, pwede nyo na pong i-wall mounting itong ating DIY solar setup. And then, meron po tayong free, no? Meron po tayong free bulb, pupunta po sa dito sa USB bulb, USB terminal, and then meron tayong cord pupunta sa battery. Nag-free na po ako ng cord na meron 100 ampere na battery lug or battery connector, or sinasabi nilang i-connector. Ilang ating video. Thank you po sa suporta, at thank you po sa pag-avail ng ating DIY solar setup. 200 plus na po tayo. 200 plus ang sold out na sa ating TikTok shop, Shopee, Lazada, at ano pa. Mga ka-DIY, thank you for watching. Para sa inyo tong video na to. God bless. Bye-bye. Teka lang guys, bago may isip ang video, kung gusto mong bumili ng mga ganitong solar setup aparato at solar panel na 200 watts or iba-iba pang mga solar setup, turuan kita kung saan ka bibili. Let's go! Kung nakita mo ang video ito, ang gagawin mo, punta ka lang sa comment section at makikita mo ang link na to. Ang link pala nito ay ang aking TikTok affiliate. I-click mo yan para pumunta ka sa aking profile. At makikita mo yung video rin na nakita mo sa Facebook. Ang gagawin mo lang, i-click mo lang yung yellow basket sa baba ng video. Pagka-click mo, makikita mo pala yung product na. Sa inyo, kung i-add chart nyo o babayin nyo na. Pag pala in-scroll nyo,
nyo, makikita nyo na pala yung seller account ko. Yan pala, mapapansin nyo, 4.4 na pala tayo. 191 sold na pala ang mga bumili sa seller ko. Ang gagawin mo, click mo lang ang profile ko at mapapansin mo, makikita mo na marami kong product ko pala dyan, ilangis at mga aparato, solar setup, mga design ko, iba-iba pang produkto. Siyempre, di mawawala yung mga ang spiritual protection na pangontra. Anong pangontra? Pangontra pala sa spiritual problem sa mga kukuha, mga product ko. Alam nyo na po ang gagawin nyo. Ilang ating video. Happy checkout guys! Thank you for watching. Bye-bye!